So alam nyo, actually, okay naman yung panganganak ko. I had a very positive na labor and delivery experience. Unfortunately, mommies, nagkaroon ako ng episiotomy. Yun yung ikakat nila para mas malaki yung lalabasan ni baby. Ngayon, mommies, in this video, pag-uusapan natin yung experience ko dun sa first poop ko after kong manganak. And isi-share ko sa inyo, mommies, kung ano yung mistake na nagawa ko which resulted dun sa very traumatic na experience ko dun sa unang beses ko pa lang na mag-poop after a normal delivery, okay? And mommies, pag-uusapan din natin, what are the effective things that you can do para matulungan mo yung sarili mo na mas maging madali or hindi ka mahirapan sa first poop mo. So, usapang tayo ngayon? Usapang jebs tayo ngayon, okay? So, anyways, mommy, disclaimer muna tayo. I am not a doctor nor a professional. Lahat ng mga isi-share ko sa inyo are just based from my experience po. So, it's always best to consult your doctor. My advices do not replace yung professional advice ng healthcare providers ninyo, okay? So, it's just a mommy kwentuhan dito pa sa channel ko where I share my experiences bilang first-time mom as a wife and most of all kung paano ko nagkaroon ng positive labor and delivery. Alam nyo, mommies, a day after kong nanganak is, napupoop na talaga ako. Pero, sobrang takot na takot talaga akong mag-poop. Kasi feeling ko, mapupunit yung tahi ko. I think, siguro, madami mga mommies na makaka-relate dun sa feeling na yon. So, sinubukan ko, nung pag-upo ko pa lang ng bowl, takot na talaga ako. Yung feeling ko, napupunit siya. Ganon yung pakiramdam ko. So, ang ginagawa ko, pinipigilan ko. And then, with regard to dun sa pag-pee, okay lang naman. Parang natotolerate ko yun kasi yung mahapdi lang siya, ganon. Kumbaga, normal lang yan. Syempre, yung urine mo, matatouch yung sugat mo. That's the reason why humahapdi siya. Pero, yung dun sa pag-poop, nagkaroon talaga ako ng issue dun. Ngayon, mommies, alam nyo, ang mali ko talaga is pinigilan ko yung pag-poop ko, which is hindi nyo dapat gawin yon. Kasi alam nyo, mommies, kapag daw pinipigilan mo yung pag-poop mo, ang nangyayari, yung stool mo goes back to your rectum all the way dun sa colon mo. Tapos, your body reabsorbs daw yung water dun sa stool mo. Plus, kapag you try to hold yung urge mo daw to poop, it may result to constipation. And kapag constipated si mommy, ang mangyayari daw, mas magiging dry yung poop mo. And at the same time, yung mga veins around yung anus mo, pwede siyang mag-swell. And yun yung magkakos daw ng hemorrhoids. Fortunately, hindi ko na-experience yon. Pero, naging traumatic yung first na pag-poop ko. Alam niyo kung bakit, mommy? Kasi, di ba, 3 days talaga na pinigilan ko. I think, the reason kung bakit nakayanan kong pigilan for 3 days is because siguro na-constipate na lang talaga ako dahil nga pinigilan ko siya, which is mali. Wag niyo yung gagawin, mommy. Nung first na pag-poop ko, ang nangyari, hindi ko na talaga siya mapigilan. So, kailangan na talaga niyang lumabas. So, nung lumabas siya, parang diretso siyang lumabas. Yung napaganon ako kasi as in, parang nabinat talaga siya. So, nakakatakot. Sa tingin ko, mommy, okay, which brings me to our next topic. How can you help yourself? Number 1, mommy, is it's best to be calm and brave. Sa first time mong mag-poop, alam niyo kung bakit? Based dun sa experience ko, mas mabuti pang tulungan mo na yung sarili mo right from the start kung kailan pwede ka pang maging in control dun sa pag-poop mo. Unlike dun sa nangyari sa akin, wala na. Hindi ko na siya makontrol dahil talagang bumigay na talaga siya. Kailangan na talaga niyang lumabas. Versus dun sa in control ka, yung kalmado ka at susubukan mo talaga to calmly and bravely go through the process of your first poop, mas tutulungan mo yung sarili mo na hindi maging traumatic yung experience mo. So, my advice sa inyo, mommies, try your best to be calm and brave by the time na magpupoop na kayo. Parang manganganak uli kayo, ganon yung feeling. And also, mommy, para ma-prevent mo na rin yung sarili mo na magkaroon ng complications like magkaroon ng hemorrhoids, ganon, mas mahirap siguro yun, no, kapag ka na-experience mo yun. Tapos, kailangan mo pang alagaan yung tahi mo, plus si baby, ganon.
Sorry ha, maingay, may construction kasi. Number 2, mommy, pwede mo ring subukan na tanungin yung doctor mo kung pwede siyang magbigay sa'yo ng stool softener. Pero, ang kagandahan daw sa stool softener, mommy, matutulungan ka niya dun sa first na pag-poop mo. However, hindi mo to pwedeng i-take regularly. So, kailangan, kumbaga ito, tutulungan ka lang niya sa first para ma-overcome mo yung fear, kumbaga. Kasi, mas mapapadali mo niya yung pag-poop mo because magsasoften yung poop mo, ganon. But anyway, mommies, hindi daw siya pwedeng gamitin for long term. Number 3, mommy, you have to stay hydrated and eat food daw which can help na makapag-poop ka. Napakarami dyan, papaya, pineapple, those can help you a lot. Now, mommies, ang reason daw kung bakit you have to try your best to be hydrated, drink a lot of water, ganyan, dahil makakatulong din siya para mag-soften yung iyong poop. Kasi daw, mommies, kapag dehydrated ka, pwede kang magkaroon ng constipation dahil yung intestines mo, kulang yung water na mag-a-add dun sa stool mo. Kaya tumitigas yung poop mo. And tip number 4 naman, mommy, which is very important, ito yung pinaka-effective talaga na nagamit ko, is yung breathing technique. Yung deep breathing na ginamit ninyo dun sa time na nag-labor kayo, yun din yung deep breathing na ginamit ko para mas maging madali yung pagpupoop ko nung time na pagkatatapos ko pa lang na manganak. Okay? Ang gagawin mo lang, mommies, is yung hindi ka iire talaga. Just do the deep breathing. Hinga ng malalim. Ganon, paulit-ulit lang na ganon up until yung body mo na mismo ang maglalabas sa poop mo. This is really very effective. Actually, mommies, effective din to dun sa mga buntis na constipated. Thank you, mommies. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. And to yung mommy na nag-request nito, sana makatulong ito sa iyo. And also, I hope na mas lumakas yung loob mo. Siguro gasgas na to, no? Pero, mommies, lakasan nyo lang talaga yung loob nyo kasi that's the only way you can help yourself. Kailangan mo lang talaga tulungan yung sarili mo and promise, you are going to rock motherhood talaga. So, thank you very much for your time. Always be positive and think of empowering other mommies. Have a good day, mommies! Hey!